Good afternoon po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is October oh no. So today is October, dali lang po. Ayan na ito. October 8 16, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Marquez Events Place sa may building Rizal Drive, Bonifacio Global City, Fort Bonifacio Taguig po yan. At dadalhin po natin sa may Victory Liner Pasay, sa may barangay 143 Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private, man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayan, habang tayo papunta doon, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Medyo ma-traffic, kaya yan na muna ang ating pagkaabalahan. Na pangalanan kung sino ang tumawag sa kanya. So maybe Sec Vince can explain what was discussed in those meetings. And then pag ibaba naman natin yung presyo, pakita natin na wala tayong pinaprotektahan kita ng contractor. Ayon kay Leviste, ilan sa mga isinama at in-appoint ng Secretary Dizon sa Kagawaran ay mga contractor din sa DPWH. I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors, and in the interest of transparency, should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH projects. I am asking Secretary Vince Dizon to disclose any and all of his and his team's connections with current, past, or potential future contractors of DPWH projects. Ibinulbil din ni Leviste na meron pa rin nakaupo ngayon sa Kongreso na may direktang koneksyon sa mga contractors at nakapagpapasok ng pondo sa DPWH project. I have information that Congressman Garjola is the proponent for a road project in my district in some way. And a company owned by his family based on SEC corporate documents. Hindi na rin may tatago na marami pa rin ang naglalabi na politiko sa mga proyekto sa kanilang distrito, maging sa 2026 budget na ayon sa Kamara ay may pagmamalaking malinis na. In this last response, there's a denial. Ay, Diyos ko!
very important is doing transparent and making consent. Ano po yung reaction yung sinabi ng DPWH, no? Na pinag-aaral nila ang Bisaya, ng mga Bisaya at ng mga Davao-based PLC computers sa pag-aaral ng Senator Bongo. So I'm rooting for ICI and finally, napupunta sa ito. Imagine, the first year pa lamang, ng mga Duterte sa pagkakalitan, mahigit 3 billion na ang napag niya ang PLDT builders na may joint venture with the Vizcaya. So, ang sabi ni Senator Coco, nasa pinabangan pa. The point is, palakasan ba ang pagsikrata? Paano mga Vizcaya nakuha? Paano PLC builders ang nakuha? At 3 billion unang taon pa lamang at lumaki pa rin ang kapabiyan. In other words, sasabihin ni Bongo, hindi niya alam Christopher Lawrence Tesoro PLCG builder, tatay niyang may-ari. Man, dulo ko natin dito na wala siyang paalam-alam na nangyari yan. Ano, ginamit ang initials niya, ginamit yung pangalan niya, ng sarili niyang tatay, so sasabihin niya, hindi ikulong kung ikulong. Imposible na hindi alam ni Bongo yan. At kung sinasabi niya na dinake advantage ng tatay niya at wala siyang kinalaman dyan, he has no business running for higher government position or becoming a senator kung sarili niyang pamilya, hindi niya pala kaya control at everything is happening underneath his nose. Ang dami-dami problema ng bayan, iniputang ka pala ng sarili mong tatay sa ulo at hindi mo alam, sasabihin mo at wala kang kinalaban dyan. Huwag niya nang lokohin yung taong bayan. Very clear that Bongo and his kin, his family, took advantage of his confidential position noong panahon ni Rodrigo Duterte. Alam naman ng maraming tao, noong panahon ni Rodrigo Duterte, walang mangyayari sa Pilipinas kung magdadaan through Bongo, ganyan ka-powerful yung position na yan noon. And he cannot reverse history. That's how powerful Bongo was during that time. And I really don't believe na hindi niya alam yung nangyari dito sa PLDT builders at English. Oo, at ito rin kaya yung dahilan, Attorney Dino, kung bakit umiiwas na ngayon yung mag-asawang Vizcaya dahil ito na, patungo na yung investigasyon sa nakaraang administrasyon. Kung maalala mo, sabi niya, nagsimula siya 2016 sa, dito sa mga kanyang mga joint venture at infrastructure ng DPWH. Pero ang sinabit niya doon sa kanyang ledger, sa kanilang ledger at yung mga documents lang, mag-chairman pa ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta. Pero 2010, 2022 onwards. Tama lang naman na isabit yung mga yun, no? Pero ayaw na nila mag-operate nung 2016 to 2022 na pinakamaraming kontrata na nag-bag ng mga kumpanya nila, no? So, very clear sa akin na kahit sinong tatamaan, Marcos administration man yan, Duterte administration man yan, dapat the ICI should be able to investigate. And they should be able to have parang use the coercive powers of the state right now to be able to ferret out the truth sa Vizcaya. Unfortunately, ICI doesn't have that. So sana, yung ombudsman makapag-investigate properly, yung DOJ, sa akin nga, wala sa aking problema kung magre-resume yung ribbon siguro, no? Para lang magkaroon ng coercive powers para ma-secure yung mga ebidensya na to. If it's just ICI and everything is happening behind closed doors, the people are being deprived of information, in as much as I wanna trust the ICI, it has to prove that in fact we deserve the trust we want by actually making sure na transparent. And Attorney Dino, siguro ang naging, in the first place, ang naging problema dito, nung in-instill sa mag-asawang Vizcaya, yung sinabing pagiging state witness. Na, to be fair sa DOJ, hindi naman nila sinabi ni Secretary Remulla na gusto niya. After si Senator Marcoleta, yung nag-instill dun sa mag-asawa, na pwede sila maging state So, pinangakuan. Oo, tingin nyo, dun palang may mali na. Ang masaklap pa nga dyan, di ba? Gusto maging state witness, tapos para bang ayaw pa ipabalik yung mga pera, no? Wala man lang remorse, heart sign pa. Ito habang nagko-coffee run, no, na habang pinapayungan pa. Walang remorse sa mga Vizcayas, eh. You know, the moment na gawin natin silang state witness, what kind of message are we sending? That's right. Dito na tayo. Natin lang natin sila. Lumipad ka ng video na piso, magiging bida ka pa, magiging superstar ka pa, makikip mo yung pera, at hindi ka makaparusahan. What kind of message, what kind of a republic are we setting up, or are we breathing for
ourselves kung ganyang klase ng mensahe ang gusto natin ipakita, no? Dapat na, tama si Dow Ombudsman, dating hindi si Secretary Remulla dito, no? Hindi niya talaga payagan na yung most guilty, yung bang parang may impunity, nasa impunity report, at part-time na wala man lang report. Ginagawin pang case, kung na yan, huwag mong galitin yung taong bayan. Dahil yung taong bayan, naghahanap ng answers ngayon, at dinedeprive pa to the non-publicizing of the ITI issue. At sa akin, ngayon, nakikita na natin na ITI is not as effective as we want it to be. Kailangan yung paano-paano batas certify na as At ito nga, attorney, no, naiinip na yung mga tao dahil ang tingin ng marami, parang hindi mo sa investigasyon, diba? Parang walang update, parang tanong-tanong pa lang sa kanila. At diba, sa latest tugon ng Bakit Survey ng Octa Research, tama ba yun? Na lumalabas sa 60% o 6 out of 10 ng mga Pinoy ay galit na. No? At nais sila talagang imbestigahan at magkaroon ng kahihinatnan itong ginagawa ng ICI. Okay. May mga yung taong bayan, kaya kita sabi, sige, tingnan ko muna, diba? Pero yung tingnan ko muna, ilang days na, hanggang tandaan natin, meron lang kita, ayaw naman natin na gulo yan, diba? Pero sa akin, you can only appease the public. Sana makapag-file ng mga sana may mga Ayan, so maring hindi darating. sana makita ng taong bayan. Andito na yata. May napaparusahan dahil inulumpat kung nagsirapan nilang pera. Sir, ito ba yung may Beverly Gate? Ng mga anak mo. Tapos mababasa mo. Okay na po. Okay na, sir. Thank you. Hindi ba talagang dapat lang na magalit yung taong bayan? So, ma-appease pa yung taong bayan sa aking kalagay. Kung meron talagang tutulitin, at sana, bago November 13, otherwise, you know, you cannot... Naghihintayan pala tayo ng set, tabi lang din ako. Kaya tawagan ko nga po, hindi niya sinasagot po. Sorry, nagpabook lang ako sa friend ko. Kaya nga po, siya po, tinatawagan ko siya, hindi siya tumasagot. Sorry, sir. Wala po. Hindi rin siya nagre-reply. Ang hirap. Pagka ganitong oras po talaga, mahirap po talaga. Tsaka lumabas, 400 na tao yung lumabas din, kaya... mga Duterte, hindi mag-cooperate sa mga Vizcayas, no? So at least, tinarap niya yung ITI at tinignan niya siguro sa mata. Ang nakakainis lang dyan is hindi natin alam what are the questions that were asked and how they exactly answered, diba? So, yung press release na dumating siya, hindi naman nakita ng tao kung paano siya tinanong, hindi naman nakita ng tao paano siya sinagot. Tayo ba hindi pinagkakaniwalaan sa informasyon? Tayo na nga yung natawa. Hindi nyo nakapag-frustrate dun, no? So sa akin, importante yan. And at least nakita mo na siguro siya kaya niyang harapin, di ba? Ang kwento kasi dyan, yung kay Martin, ang sabi, hindi naman daw siya nag-participate dun sa bicameral committee na nag-approve nitong budget at nagkaroon ng mga insertion. Juxtapose that to Chis Escudero na kaunang-unahang beses na ang Senate President ay part ng bicameral committee. Di ba? Nakakagulat yan. Bakit yung Senate President sumama sa bicameral committee at doon daw nangyari yung mga insertions. So, kaya siguro matapang rin si Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez, na humarap kasi hindi siya kasama doon sa bicameral committee. At ang sinabi, marami raw siyang sinuwento kung paano nangyari yun doon. Ang frustrating lang dyan, hindi natin nakita. In as much as we appreciate that presence, it leaves us to wonder, paano nangyari yun? Ano nangyari? Exactly doon sa mga katanungan na yan, more questions are being asked by the public as opposed to the answers that were. Okay, naku, maraming salamat, Atty. Dino De Leon, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo, and good luck sa Saturday po. Thank you very much, Jack and Maan. Good evening. Samantala, bumesta ang palasyo sa mga pasaring ni Vice President Sara Duterte na walang ginagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang marangkadang balita ni PRTV News Correspondent ni Sam Bascon. Akala mo ba na presidente natin magtatrabaho? Hindi nagtatanungan at all. Hindi na dapat pansinin ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tulad nito dahil madalas umano itong source ng fake news. Ito ang kwento ni Palace Press Officer and Communications Undersecretary Atty. Claire Castro sa mga pasaring ni VP Sara laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ni Castro,
Walang katotohanan ng sinasabi ng bise na walang ginagawa ang Pangulo dahil abala ito nagkampana ng tungkulin bilang presidente. Sa panayan ng DCMM, binalikan ni Castro ang hindi pag-aksyon ni Duterte sa mga nakatenggang gadgets na hindi nagamit ng mga estudyante noong panahon ng pagiging DepEd Secretary ni VP Sara. Meron siyang malasakit sa kapwa nating mga Pilipino, sa mga estudyante at sa mga guro. Hindi po ba dapat na yung pinakamabilis na umaksyon patungkol dito? Ilang taon po nang sinayang ito na hindi napakinabangan ng ating mga kababayan. So, yun nga po yung difference. Ang aksyon, hindi bakasyon. Sagot naman ni Castro sa sinabi ng bise na hindi nagbibigay ng malinaw ng direksyon ng presidente noong siya'y bahagi pa ng kabinete. Sadya lang daw matigas ang ulo ni VP Sara at hindi marunong sumunod sa gustong tahakin ng Pangulo. Tila nagbubulag-bulagan lang ito. Nakatuon lamang umano ang atensyon nito sa pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Marcos. Buwelta ni Castro, bago mamuna si VP Sara, dapat niya munang tiyakin na mas malaki ang ambag niya sa pamahalaan. Siguro harap-harap din po, katulad ng sinabi niya, papayo ko na rin sa kanya. Humarap po siya sa salamin at kausapin ang sarili niya, ako ba yung nagawa sa bayan? Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Para pag-usapan ang latest survey ng Octa Research tungkol sa anti-corruption drive ng pamahalaan at ng mga flood control projects, makausap natin live via Zoom si Dr. Guido David, Octa Research Fellow at Professor ng University of the Philippines. Magandang gabi po, Dr. David. Welcome po ulit sa Rangkada Balita. Yes, magandang gabi, my friend, Jack and Maan. At nakalimutan mo sabihin na Jack, co-host din ng 4 Alam. Oh, of course, yun po. Hindi natin every Saturday, fan nyo ako, sir. Nanonood din ito. Sir, itong survey na nilabas nyo, can you tell us more about dito sa mga Pinoy na naniniwala, ano ba yung tingin nila dito sa anti-corruption drive ng pamahalaan? Yes, itong survey ay conducted ng Octa Research noong September 25 to 30. Nationwide survey with 1,200 respondents face-to-face and yung margin of error is 1.3%. And ito ay non-commissioned survey. So, walang nag-sponsor nitong survey nito. Sariling survey ito ng Octa Research for information purposes. At ang isa sa mga tinanong natin, to what extent do you agree or disagree with the President's decision to publicly expose corruption in infrastructure projects, even if it may have political consequences for him? Tapos ang lumabas, 83%, more than 8 out of 10, ay agree sa decision ng Pangulo na i-expose itong corruption in infrastructure projects. 3% lang ang nag-disagree. At kabilang dito sa mga tinanong natin, baga lang, ano yung pinaka-naramdaman nilang emotion tungkol dito sa pag-expose ng Pangulo. At 60%, 6 out of 10 nagsabi ay anger or outrage. So galit. Ang mga more than half ay galit. Galit sa corruption, mga kababayan natin. And then may 30% may fear or anxiety, 9% sadness or sorrow. And ito bang September 25 to 30 ito, no? Professor Guido. So ito yung nag-start na rin naman yung ICI. Ibig sabihin nito, hindi na siya transparent, closed door na, no? At hindi na hayag or ipinapakita sa publiko yung dati na live streaming. So, masasalamin din ba dito kaya yung dati pa rin ng 60% ay nung tumigil na, no? Hindi na natin alam yung ano nangyayari sa investigasyon. Actually, hindi pa yata kasama yun. Ay, di ba? Kasi nung time nito, nagsisimula pa lang yung ICI. So, kumbaga hindi pa klaro ng panahon na yun kung ano yung magiging sistema. In fact, noong September 25 to 30, I think kasama pa doon si Baguio City Mayor Benji Magalang sa ICI. Pero isa sa mga tinanong namin ay kung kasi sa panahon na yun, marami nag-investigate. Pero sa tinanong namin, sino dapat yung mamuno or head ng investigation. Yes. And lumabas, ICI yung actually pinili ng mga tao, 46% na pumili na ICI dapat yung mag-head ng investigation. 23% yung nagsabi Senate Blue Ribbon and 13% House of Representatives. Pero
Sa ngayon, baka narinig nagbago na ito dahil sabi na nga, Oo. yung lack of transparency ay medyo baka tumaas pa kayong anger na nakita natin sa survey, baka hindi lang 60%. Dahil hindi nga nila nakikita yung proceeding. At least yung sa Senate natin, nakikita natin, napapanood natin. At yun nga, ang factor doon ang nabanggit ni nila. So, yun nga, may power ba yung ICI na pagkatapos ng makahalap ng findings. Pero ang pagka-appreciate ko naman dito ay recommendatory yung ICI. They'll do an unbiased investigation. That's our hope. Kaya nga sana may transparency. Because, marami na nagka-clamor for the transparency ng ICI. Ano yun daw yung 60% na galit? Ano yung ibig sabihin ng 30% na anxiety and fear? And gusto ko rin linawin yung confidence and reassurance ng 0% and hope and optimism ng 1%. Ano ibig sabihin nun? Hindi naniniwala ang publiko sa ginagawang investigasyon? At yung fear, anxiety, ay kabilang na yung sila halos dun sa mga galit. So, Actually, oo. yes, if you think about it, Oo. if you add all the negative na emotions, karamihan ay negative, diba? Either anger or sorrow or fear. Kasi fear, kahit hindi sila galit, pero yun nga, parang kinakabahan sila sa mga mangyayaring proceedings. Baka walang kainatnan. Pag pinagsama-sama natin yan, Oo. pinag-process na halos lahat ay ganyan. Siguro yung iba, after time, may kapag-fuse pa sila kung ano mangyayari. Kasi, let's admit it, it's sort of a candle box nila Maxon. Talagang, ika nga nila, the floodgates have been open. So talagang, sumabog. Pero at the same time, I think, hindi naman natin masisisi ginawa ng Pangulo kasi it has to be done. This is the first president who's ever done something like this na buksan itong investigation into kumbaga timely na sa panahon natin na kung saan yung mga kababayan natin nagsisirap at nakita yan ng ating administration na kailangan talagang mapapanagutan na yung mga involved dito sa infrastructure project na Okay, sa akin na lang, huling tanong, mula sa akin, huling tanong, Dr. David. Kasi yung 60% ramdam na ramdam naman natin noong September 21 yan eh. Yung mga nagpunta sa kalsada, ginawa niyo yung survey right after noong September 21 movement. Tama po? Dr. David. Tingin niyo po ba, sa tulong din ng ICI, it could work both ways. Tingin niyo mababalik na, mababawasan kayong anger or pwedeng madagdagan pa nga yan sa mga pwede magbago pa yung simpla ng survey ko. Definitely, it could work both ways. And it would be interesting kung ano magiging findings natin sa susunod na survey. Ang isa pa namin tinanong, ano yung expected outcomes from the investigation? Ang pinakamatas nito, although sabi niya magkaroon ng multiple answers, ang pinakamatas nito, 68% is accountability to hold correct officials and contractors accountable. 58% recovery of lost or misused public funds, and then 58% imprisonment of those proven guilty. So, yung sa Samuel, magbalik-balik yung sentiment ng mga tao, pero depending to sa kung ano nagiging outcome. Kasi may expectation na sila, may expectation sila, may accountability, may makukulong, at mababalik yung pera. At kung hindi mangyari ito, I think magkakaroon ng disappointment at makalalong tataas pa yung galit ng mga tao. Okay, sige, maraming salamat. Dr. Dito David, siguro dapat nga i sa publiko yung parts ng ICI investigation. Ay, nabawasan nyo. Update pa lang. Oo. Sige po, maraming salamat. Professor David, nag-research sa Magandang dito, sir. Salamat ang magandang.
Palawan, Leyte kaninang umaga. Yan ang umarangkadang balita ni Everyone News Leyte correspondent na Sir Lexie. Sa report ng sa paaralan ng asawa ng 48 anyos na guro at bigla na lang pinapatukan ng biktima habang nagkaklase sa loob ng Tanawan of Craftsmanship and Industries sa Tanawan. Nagtangka pa umano ang suspect na magpatiwakan gamit ang balisonga pero agad siyang napigilan at inaresto ng mga otoridad. Pagdating ng ating mga responding police officers, nagtangka siyang saktan niya kanyang sarili at saka may sugat siya sa kanyang liig. Iniimbestigahan ng mga pulis ang posibleng galit at selos ng suspect na batid na matagal nang hiwalay ang dalawa. Sa investigation na yung ginagawa natin, sir, lumalabas na ang motibo dito is silutin. Pag-asawa sila, may isang taon na silang hindi magandang relasyon, hindi na sila nakatira sa isang bahay. Na-recover sa pinangyarihang krimen ang caliber 38 na baril na ginamit ng suspect at patarima. Agad namang naisunog sa ospital ang guro. Tingin siya at nagpapagaling na matapos magtamo ng sugat sa hita at kanang balikat. Mula sa FMR Tacloban, Dan Kirkias ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Dinid ng magnitude na 4.7 na lindol ang Zambales kanina madaling araw. Nagmula ang lindol sa kanlurang bahagi ng Matinlok sa Zambales bandang alas 2 sa madaling araw at may lalim na 30 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Iba, Zambales. Wala namang naitalang structural damage ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, patunggal ang mga huli ng mga mahiligtas sa balet dahil sa sunod-sunod na lindol sa lalawigan. Yan ang umarangkadang balita ni Everyone News Northern Luzon correspondent Ron Luzon. Nabulabog ang Santa Barbacista sa kagatarang Zambales at bahagi ng West Philippine Sea. Dahil sa sunod-sunod na malakas na paglindol, ito nakalipas na ilang araw. Resulta nito, ilang araw nang walang mahuli ang mga mangisda na Zambales sa kanilang paglaot. Kung may mahuli man, nakarampot lang, itulad ng dati nang walang lindol. Ayon kay Paulo Kitaneg, ang ulo ng Zambales Eastern Folks Association, matamlay ang kanilang kabuhayan ngayon. Apektado na naman tayo doon sa nangyaring lindol. Kaya makakita ninyo, malungkot kami ngayon, wala kami masyadong huli. Actually, ito yung kasama ko na si tatay. Yan din po yung mga inuwi natin sa pamilya natin. Dahil naapektado tayo ng sunod-sunod na lindol dito sa Zambales. Kaya apektado din yung pangisda natin dito sa West Philippine Sea. Kadalasan, umahantong sa pagkalugi ang kanilang paglaot upang mangisda at malawal pa sa gastusin. Ayon kay Kitaneg, sa buong Zambales, 22,000 ang mga mangisda na araw-araw na umaasa sa biyaya ng karagatan mula sa bayan ng Subic hanggang sa bayan ng Santa Cruz. Umaasa sila sa biyayang tulong mula sa pambansang pamahalaan sa epektong tulot sa kanilang kabuhayan ng matitinding mga paglindol. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Ron Quezon ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Viral ngayon sa Surigao del Norte ang isang butak sa lupa na may sumisingaw na upo. Ang sunod ba ng ilan ay baka may kinalaman ito sa aktibidad ng bulkan. May umarangka ng balita sa FMR News Surigao correspondent Rinaldo Vergades. Napagbalot ng mga pamo ng kadante ng Barangay Balang ang bayan ng Plaza, Surigao del Norte matapos pinagpapansin ang isang maliit na pudak sa lupa ng sila na namang nagbuka ng usok sa bangkailan. Dahil dito marami ang nagagamba na maaaring may ulan o mainit na aktividad sa ilalim ng lupa. Palit sa panayam ng Barangay Captain ng Balang, Honorable Alfredo Ismanto, nililitaw nito na matagal na nagkapansin ang naturang pudak at agad niya kung ipinakuli naman ng authority o pagpalaman kung ano talaga ang sensor ng pagpunga ng usok. Vulkanik. Lumatot pa sa usa ka geologist kung vulkanik siya, maintain lang yung aso. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsusuri ng mga ahensya ng gobyerno o magpatukoy kung may kinalaman pa ito na natural na pag-init ng lupa, practice na ng gas o simpleng geological reaction lamang. Ayon kay Santo, dapat mag-isip itong maaalala at pwede mo na maging mapagmadyan sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang kapaligiran at sa kanilang isulat sa mga
Surigao. Ako si Rinaldo Bernales ng PRTV News. Nagsiservisyo sa Pilipino. Bukod sa mga opisina at paaralan, hinihikaya sa mga eksperto na magsagawa ng earthquake drill kahit sa kanilang mga tahanan. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Angela Pabad. Social media ang isang bata na mula sa paglalaro ng budget dati-dating nagtago sa ilalim ng mesa at pagkatapos ay kumuha ng bag at susuot ng helmet ang tumakbo palabas habang binabanggit ang salitang tulong. Ang eksena pala ay bahagi ng isang emergency earthquake drill na regular na isinasagawa sa kanilang bahay. Mismo ang kanyang ina ang nagsasabi sa bata upang maging handa sa anumang sakuna. Ayon kay Martin Aguila Jr., Director ng City Organizing sa Philippines Incorporated, tama ang ginagawa ng mga magulang na magkaroon ng sariling earthquake drill sa bahay, lalo na para sa mga bata. Starting sa mga kasi hindi nila naiintindihan yung nangyayari sa disaster. So, napakaganda na maihanda nila para yung magic mabawasan. And yung step by step approach yung paano gagawin. Kasi ako doon sa sinasabi natin na sa pwedahan may drill. Hindi na may drill pero sa bakit dapat ginagawa din yung mga first drill. So yung drill is repeated over time. Madam Possible, na-reinforce siya pagka natin. Samantala, dahil sa sunod-sunod ng mga lingkod sa bansa, marami na rin paaralan ang nagsagawa ng earthquake drill. Sa video na ito, nakikita ang mga Facebook students na nag-helmet habang nagtatago sa ilalim ng mesa. Ang mga elementary kids naman, makikita sa isang open space habang ginagawa ang cover in the posisyon at mayo ng mga eksperto. May isang sa mahanda dahil hindi sa bigyan sa kailan kung saan mahaba ang sakuna. Ako si Angela Baba sa PRTV News. Ito sa ito, para sa video. Natanggap na ng Senado ang digital copy ng House Approved 2026 General Appropriations Act o yung panukalang budget para sa susunod na taon. Ayan, pag-usapan natin at makasama natin si Iloilo First District Representative Kenneth Garin. Magandang gabi, Mas Garin. Magandang gabi rin po sa inyo, Mahal, at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Oo, ngayon na, ispasal na sa Senado ang 2026 GAA. At alam natin kung gaano ka-problematic ang 2025 budget. Ano yung mga pinado natin sa proseso para bumalik ang tiwala ng ating mga kababayan. Talagang very challenging ang mga panahon na ito dahil under fire mo yung Kongreso. At tanggap naman namin na hindi nga naging perfecto, subalit nakikiusap naman kami na huwag lahatin. At ipinakita na ng 20th Congress na bago na yung proseso, nagkaroon na ng mas naging more transparent. At kung nakita na natin, kasi sino ba namang makaakala na yung lighting flood control project ay magiging very controversial, lalo na yung nalaman nga namin na meron pala those projects kasi it's very far-fetched sa aming mga imagination na mangyayari yung mga ganito. Be that as it may, dapat talagang managot ang mga kailangang managot. Subalit ang pinaka-importante is paano ito hindi maulit. And kailangan ibalik yung master plan kasi nawala pa na talaga ang master plan na nasimulan sometime in 2013. And with that, wala naman ng subcontrol budget until 2027. That will give time para maging updated yung project NOAA at makita kung mapagbigyan din o hindi mag-overlap yung construction ng 2026 project at yung inventory ng mga nagawa na supposedly na flood control project. Congresswoman Garin, although marami naman nakaka-appreciate yung ginawa niyong move for transparency yung mga civil society. Pero yun lang, yung mga question tayo ng sector, kasi sinasabi mo yung naroon malaki pa rin yung unprogrammed fund. Para sa mga nanonood po, Congresswoman, pakipaliwanag, ano ba ito? Para yung mas madaling iintindihan ng ating mga manonood. Ang unprogram funds kasi, lumalabas yan na parang lump sum. Unang-una, ang unprogram funds, nilalagay yan para dun sa excess tax collection. Example, ang ating inaakala ay yung tax sa buwis. Kunyari, buwis para sa
film taxes ay nasa mga 10 billion. Doon ka nagpo-program. Pero merong yung taon pala ang nakuha na nag-generate ng gobyerno ay sumobra, merong excess na 2 billion. At ngayon, ang dami ng kailangan sa kalusugan, andun na yung lista na po pwede. Hindi ka nababalik sa Kongreso kasi mag-delay ngayon yung tradisyon na mapupunta sa taong bayan. Unfortunately, nagulat lang kami kasi itong panahon na ito na parang bumubo yung uncontrolled. So, napuno siya ng infrastructure project. At ako personally, hindi ko kasi alam kung paano siya naging ganyan. Dahil hindi naman ako naging miyembro ng bicameral committee at hindi rin ako naging miyembro ng small committee. Pero, yung approval kasi ng ibang unprogram funds, kalimitan ay hindi na dumadaan sa Kongreso, both in the House of Representatives and in the Senate. Nagagaling na siya sa ahensya at forward na sa DPS. Representative Gary, may nagsasabi pa rin kasi na hindi pa rin malinis o nasala itong ating budget. Dahil allegedly ay may 113 billion pa rin na standard, illegal na ipinasok na hindi pinaalam Malacanang at Kongreso, no? So parang anong ibig sabihin nito? May katotohanan ba ito, Representative Gary? Hindi ko nakikita yung cases mo ng ganyang tarapang. Kasi although binawasan ang unprogram funds at hindi na inulit yung nangyari nung nakaraang taon, itong pagbabago ngayon, ang nabibili ng program funds, it seems to be, may allowance mo yung government gobyerno na kapag may urgent situations, meron kang pagsusunan ng pondo. Hindi rin kasi pwede, muna dyan yung excess tax collection. Pangalawa naman sa program funds, para siyang standby funds na kapag may kalamidad, merong biglaan, kagaya o may pandemya. Ito ngayon nakikita natin yung impact ng climate change, ng kaliwat kanan yung mga nangyayari. Although meron namang secret fund ang bawat ahensya, may hit yan. So kunyari, biglang nagkaroon ng lingkod na malakas, hihintayin mo pa ba yung budget season na that will take you 2 years minimum, minsan 3 years. So ito dito, may mapaghuhugatan, huhugutan ka para agad-agad mabalik sa yung normal, yung operation ng bayan or probinsya na yan. Kaya nasa kahirap din, we just need to balance the handling of the situation. Okay. Ako, maraming salamat po. Congresswoman Garin sa oras na binigay dito sa Arantada Balita. Magandang gabi, ma'am. At mabuhay po. Maraming salamat, God bless. Muntik na nangayin ng isang motorcycle rider na nagpumilit tumawid sa Rumaragasang Ilog sa Davao City. Sa video na kuha ni JP On, makikita nila na pinipilit ng rider na tumawid sa Rumaragasang Ilog sa Purok 6, Barangay Carmen, Salinan District. Nangyari ito hapon ng October 15. Pinangayin ng sumis ang kanyang motor pero nailigtas ang rider ng mga residente. Arestado mag-ama sa buy-bus operation sa Cagayan de Oro City. May 700,000 pesos na halaga ng illegal na droga. Basta ba? May arestado ng Burigan sa Etamar, sa Cagayan de Oro, correspondent sa Nueva. Arestado sa buy-bus operation ang 3 individual sa San Lazaro Diversion Road, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ito ang October 14, 2025. Kinilala ang mga suspect na sina alias Rey, 45 anyos, ang anak ng si Rose, 25 anyos, at kasambahay na si Ruby, 42 anyos. Ayon sa pulisya, nagkatawag senders na ang mag-ama at dati ng nasangkot sa illegal na droga. Ang mga year 2015, yung ama ko na-arresto na for violation sa RA 9165 and last 2022 yung anak naman ko yung na-arresto na din with sa droga. Ba't dyan nakabit po ito sila ng PPRDD? Nasampa mula sa kanila ang siyang napakili ng iniinadang shabu na may timbang na 110 gramo at pinatay ang halagang 748,000 pesos. Apat na palit na pinabiyong tao na may wala na nagkakahalaga ng 9,600 pesos at iba pang drugs sa Orlando. Katutunan na ngayon ang nagsiposo sa
sabihin niya pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang likod, tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, motorsiklo nasagi ng pickup truck sa Pasay City. Pero pickup imbis na huminto, muling binangga ang motor at tumakas. Continue straight at the first traffic light. Then, in 900 meters, keep left at the Exclusive! Mga mangingisdang Pinoy, sinusukan ng laser at halos banggain ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Grabe ang in 100 meters, merge right mga up to lalaki ESA. ng bahay na Pasig City at nanakit ng mga nasa loob nito, tuloy na. Isang health center sa Antipolo City ngayong araw ng tamang nalilip ng Department of Health. Kahit ang proyekto, mahigit isang taon nang tapos. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pinangalanan si Senador Bongo na posibleng pinuprotektahan ng mga kontratistang Diskaya. Senador Go, itinanggi ang pagkakatawid sa mga Diskaya. At mabangahas na trailer ng seryeng The Atibay, tampok at tampalang King Chu at Paolo Avelino, mainit na tinanggap. Pasado alas 7 Miyerkules ng umaga nang magunan sa video ang motorsiklong ito na may angkas na bata at binabaybay ang EDSA sa Pasay City. Maya-maya pa, kita ang isang puting pick-up truck na nakasagi sa kaliwang bahagi ng motorsiklo. Napasigaw ang rider at sabay bumatika sa sasakyan. Pero, imbis na huminto, tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo. Hinabol ng motorsiklo ang pick-up truck at nang abutan, iniharang ng rider ang kanyang motor. Sinubukan niyang kausapin ang driver ng sasakyan. Tapos hinarang niya yung motor niya para hindi makatakas. Pero ang nangyari, imbis na bumaba yung driver o tumigil, binabangga niya pa rin yung motor kahit na nakaharang yung motor. Kalaunan ay nakatakot din ng pick-up na may nakalagay na diplomatic plate umano. Tumulog na sa tanggapan ng Pasay Police ang pamilya Loriga para i-report ang insidente. Pinagahanap na rin ang tumakas na driver. Iniimbestigahan din ngayon kung tunay na diplomatic car ang pick-up. Actually, unang ginawa namin kahapon is binirifika namin yung plaka ng sasakyan sa Pasay LTO. So, it returns negative. In-advise kami na pumunta ng LTO main office. Same, negative. Our remedy is pinaalarma na namin yung sasakyan na may plakang gano'n, na may plakang 307. May mensahe naman ang asawa ng rider sa tumakas na driver. Ang sabi ko lang sa kanya, sana sa mga ganong pangyayari, mas maging makatao siya. Huminto siya, kumustahin niya kung anong nangyari dun sa nasagi niya. Patuloy ang follow-up operation ng Pasay Police. Ayon naman sa Land Transportation Office, iniimbestigahan na nito ang insidente. Umapela ito sa publiko na tumulong para matukoy kung sino ang may-ari ng pickup truck. Liza Aquino, ABS-CBN News. Sabi niyong Malama, kaya mayabang. Samantala, tukoy na ng mga polis ang
tatlong lalaki na sumugod at nanakit pa sa loob ng isang bahay sa Pasig City. At dahil sa pulisya, nag-ugat umano insidente sa pagtatalo ng isa sa mga suspect at ng kanyang 13 taong gulang, 13 anyos, na nobya, na baka niya sa naturang bahay. Nagpapatrol Karen de Guzman. Viral sa social media ang video na ito kung saan makikita pinasok ng isang lalaki ang isang bahay sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Sa video, tila may hinahanap ang lalaki sa loob ng bahay at bigla nalang sinampal ang ilang tao roon. Maya-maya ay sumugod na rin ang ilupay ng kasamahan at agad sinipa at sinusok ang isa pang biktima. Bukod din ang inabaril ang isa sa mga lalaki. Sinig sa video ang pagmamakaawa ng mga nasa loob ng bahay habang patuloy silang sinasaktan ng grupo. Sa gitna ng tensyon, pwersahan ng ulap na lalaki na kasombrero ang pinto ng banyo kung saan lumabas ang isang babae. Kita na hinalikan pa niya ang babae na kalaunay kinilalang nobya pala niya. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente noon pang September 23 na nagsimula sa pagkatalo ng isa sa mga lalaki at ang kanyang nobya. Pagkakita sa mga kamerantal na anak na itong festival natin at kung nga nakita, pinabutan. So, ayun, nagpangabot sila doon. Hindi pa nakontrol mo ito. Ipinatawag ng mga pulis nito Miyerkules ang 4 na biktima. 3 sa kanila ay mga menor de edad, kabilang ang 13 anyos na nobya. Nakuhanan na rin ang salaysay at 3 suspect ng mga miyembro umano ng isang gang. Pinapadalamang dati nasa kontribusyon na droga ang isa sa mga suspect. Yan naman ito yung parang malaking gang. Pagkakas nito ay it is a local fraternity of peer group doon sa area. Sa CCTV naman sa video nagkala na may sila na rin na involved but there is a revelation doon sa mga suspect natin which is a toy gun. Paliwanag naman ng Pasig Police kung bakit hindi sila inaresto. Sa video ko, ito nangyari noong September 23, 2025. Sa mga ganito na nakapasok sa mga investigation, nagtatawag tayo sa mga so, kaya actually, time yung complainant, upon completion of the document, we're going to assist them. Posibleng maharap sa mga reklamong grave threat, acts of lasciviousness, at physical injuries in relation to shadow sa 3 suspect. Tiniyak naman ng pulisya na isolated case ang nangyari at walang dapat ikamakala ang publiko. Karen de Guzman, ABS-CBN. Sabaw naman sa CCTV ang pagsunog ng isang lalaki sa isang nakaparadang sasakyan sa Quezon City. Ayon sa pulisya, posibleng pag-iganti sa may-ari ng sasakyan ang motibo ng naturang krimen. Nagpapatrol, Michael Del Viso. Bandang alauna ay medya ng madaling araw nitong Miyerkules nang huminto sa nakaparadang sakyan sa Apple Street, Barangay Maharlika, Quezon City. Ang isang motorsiklo sa kayang naka-helmet. Nagpatol siya ng guardia sa isang SUV. Nakalikot sinaban. Inabot ng nasa 17 minuto ang apoy bago ito napula ng repeksyon ng bumbero. Nasubok ang harapang bahagi ng sasakyan na ginagamit pa naman sa pagpasok ng eskwela ng estudyante ng Bianca. Sobrang laki-laki ng nakita ko namin. Pero it's all happening at the time of the talaga. Sobrang nakakatakot talaga. At Bianca, wala siyang maligtas sa bahay gumawa nito kaya napasok sa pangamba ang kanyang pamilya. Very traumatic po sa bahay. Actually ngayon po, super takot po kami sa lumabas po ng bahay kasi hindi po namin alam na baka mamaya pwede siyang bumalik at baka mag-ulit po yung gawin po. Nagkaanda ng report ang pamilya sa pulisya at Bureau of Fire Protection at patuloy ang investigasyon. Ayon sa Laloma Police Station 1, may person of interest na sila sa krimen. Maliwanag sa araw ng tuloy. So, nasa BS ko na po ang nag-iimbestigan. Sabi naman po, hinahanap po namin yung Tapos, sir? natin. Sa mga Doon na. Dito na. Ay, nakapasok na tayo. Sorry. Para hindi tayo masita. Oo, masita ka rin. Nagkakita ngayon sa messed up.
Ayon sa pulisya, Mahirap kasi yung angulo nila sa mga dito. bahay para sa seguridad at makatulong sa anumang investigasyon. Nagpapatuloy ang backtracking sa mga Sir. CCTV para Okay, makita ingat. God bless. ang ilang salarin na kanilang Thank you po. mag-identify sa person of interest. Umaaga ang pulisya na mabilis na mabibigyan nila ang mga krimen at I-drop na natin sila sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.